When I was 16, I decided I want to be a theater actor. Gusto ko theater actor lang. Ganun. Kapag hindi ko naisip yung TV, ganun, kasi masaya ako sa stage. Kumakanta, sumasayaw, ganun. So, nung sa Pampanga ako, when I was 16, meron akong sinalihang theater community organization na nagpe-perform kami sa mga schools. Ganun. Tapos, yun, may konti-konting bayad. So, professional na siya. Tapos kaming gumagawa ng props, kaming gumagawa ng mga set, gano'n. Tapos lights, kami na yung nag-handle. So, fast forward 2006 na ba yan? Kaka-graduate ko lang ng high school. Na-meet ko si Sir Tony Mabesa ng UP, Diliman. Dula ang UP. Siya yung founder. Na-meet ko si Tony Mabesa kasi resident director siya ng Angeles University Foundation. I was a mass communication student. Tapos, I joined 2 productions, which is Romeo and Juliet. Ako si Romeo, and then the musical The Fantastics. I was Matt. And yun, so may 2 productions ako sa kanya. Tapos pinanalo niya ako sa isang storytelling contest. Tapos, yun, nakakatawa yung kwentong yun. Si Sir Tony, dinadalan ako lagi ng souvenir programs ng mga theater productions, theater shows dito sa Pilipinas, which is CCP, sa Dulaang UP, sa PETA, gano'n, sa Tanghalang Ateneo, gano'n. So, may isa ako nakuha, ang title is Orpheus Descending, ni Tennessee Williams. At tapos ang bida, si Neil Ryan Sese, si Charmaine Buencamino, nandun si Paulo O'Hara, si Pee Wee O'Hara, si Mario O'Hara, nandun, si Randy Villarama, tapos marami pang cast. Tapos, nakita ko, may something common. Lahat sila, kung hindi sila nag-aral sa UP, nag-perform na sila sa UP, or nag-graduate sila sa UP. Sabi ko, gusto kong mag-UP. So, na. Tapos, ang ginawa ko yung very, very unprofessional way. Tinanong ko si Sir Tony kung gusto kong mag-theater. As in, mahabang message yun na marubdob. Gusto ko pong mag-theater, gusto ko pong ituloy itong passion ko through text message. The founder of Dulaang UP, tinext ko. Tapos, hindi siya nag-reply. So, dinrop ko na yung, hindi na ako makapag-UP. Kinabukasan. Oo, nga eh. Kasi, una sa lahat, hindi naman din ako matalinong estudyante nung nasa UP, nung nasa Pampanga ako. Kasi parang hindi naman papasa itong grades ko. So, nabalitaan ko na, para makapasok ang theater arts student sa UP, auditions. May auditions. So, nung kinabukasan, nilet go ko na siya, di ba? Tapos, nakita ko si Sir Tony sa Office ng Culture and Arts. Meron siyang envelope na recommendation letter for Dulaang UP para maging estudyante. Tapos, binigay na rin niya sa akin yung requirements para gano'n. Tapos, yun na. So, nakapasok ako sa UP. Actually, tinignan nung guy yung grades ko. Sabi niya, buti na lang may recommendation ka ni Sir Tony. Hindi po ako. So, hindi ako matalinong estudyante. Tapos, syempre, bilang probinsyano ako, gano'n. Akala ko pag theater ka sa UP sa Maynila, yung, bigay todo. So, memorize ako ng 3 monologues, meron akong kanta, meron akong sayaw na pwedeng hindi naman siya required. Pero meron ako. Tapos, from Pampanga, pupunta ako ng UP na naka-Emilio Aguinaldo costume. Wow! Hindi ka naman excited. Kala ko ganon mag-prepare. Nagpa-flat top ako ng buhok, yung ganon. Oh, ako na si Emilio Aguinaldo, ganon yung. Tapos may monologue about it. Tapos, so, nag-auditions ako. Siyempre, nakakahiya. Tawan-tawa sila. Kasi, ay, sino yun? Gano'n. Tapos, naka-costume siya. Samantalang yung mga kasama ko, may dalang gitara, naka-t-shirt lang, gano'n. Tapos, nasa ko yung, ko pa naisip. Tapos, nag-auditions ako. So, after nun, nakapasok na ako. Nakapasok na ako ng theater, and then marami rin akong productions, and then, inaral ko yung buong theater. From toilet ng theater hanggang sa lights. Memorize ko. At alam kong ayusin, alam kong linisin. At
Di yun, marunong kaming, nag-aral kaming maging costume staff, maging utility, maging set designer, maging set construction workers. Tapos, yun, so 2 years ako sa UP. 2 years ako sa UP. May isang production ako, na isang beses na ako lumabas. So, it was actually 2008. My first indie. Which is J, Cinemalaya 2008. Ang bida si Baron Geisler. Tapos ako yung kriminal. Okay, papark ko yung kriminal na role. Tapos, so, nandun ako sa UP, may isang production. Tapos may girlfriend ako na nag-audition for Universal Studios Singapore. So, natanggap siya. Magaling naman kasi talaga siya. Tapos, sabi niya, audition ka rin para magsama tayo sa UP. Ay, sa Universal Studios. Sige, audition ako. Pero hindi naman ako talaga. Sige, baka matanggap ko na. Hindi magtatrabaho ako sa ibang bansa, ganyan. So, nandun ako. 3 days audition. Tapos wala akong pera, inuutang ko pa yung pamasahe ko. Scholar ng bayan. Tapos, nakapasok ako nung 3rd day. Shortlist yun di ba? Tapos, after nung auditions na yun, meron pang tawag. And then, nakatanggap ako ng tawag na, ito yung magiging role mo, magiging singer ka, ganyan-ganyan. Yung girlfriend ko, hindi. So, ikaw pa yung... Ako yung nakapasok. Sa akin lumipad. So, ako doon. So, naging singer ako and dancer sa Universal Studios Singapore. Tapos, ayun. So, 2 years yun ulit. So, 2 years ako sa Pampanga, 2 years ako sa UP, 2 years ako sa Universal. Tapos, after nun, nagka-girlfriend ako from... Siyempre, naghiwalay na. Napakadami. Ayoko naman i-impress na napakadami kong girlfriend. Naghiwalay kami ng girlfriend ko. It was a long-distance relationship. Tapos, nagkaroon ako ng girlfriend from Disney, Hong Kong. She was a dancer. She's from Hong Kong. Chinese. Hong Kong Chinese girl. Tapos, dahil sa kanya, nag-audition din ako ng Hong Kong Disneyland. So, 1.5 years ako sa Hong Kong Disney. Tapos umuwi ako ng mga after, basta April something. Tapos nag-production ako ulit sa UP. So, 2 years ulit yun sa Hong Kong. Tapos yung production ako tapos, nagplano ako kasi ang dream ko talaga, mag-New York. Mag-Broadway. Every theater actor's dream, di ba? So, yun. So, actually, nakapasok ako ng theme parks na to na hindi ako singer. As an actor. So, yung personality na binigay ko nung audition. Ganun. Tapos, actually, natuto akong kumanta through YouTube. Seryoso yun? Oo. So, meron dyan, ganun ako sa gilid. Di ba yun? So, tapos natuto na akong kumanta, natuto na akong sumayaw, ganun. May alam, hindi ako magaling, pero marunong na ako. Gusto ko mag-New York, sabi ko. Gusto ko lang actually manood ng Broadway shows. Tapos, so, may isang school, which is Circle in the Square, na, tumatanggap sila ng international students. Tapos ako, parang, baka pwede to. Try ko lang, habang nandun na ako, manonood ako ng show, may isang araw na mag-audition ako. And then, nag-audition ako. Same thing. May monologue, may kanta, may sayaw, and everything. Pero hindi na ako nag-costume. Tapos, after 2 months, alis na kami na New York. Actually, I was in New York, Hurricane Sandy. Nanonood ako ng show, guho yung New York, gano'n. Hurricane Sandy. Tapos, that was 2012. Nasa Hong Kong pa ako. Tapos, 2013 na, doon na ako nag-fly. Para September 2013, umalis na ako ng New York. So, 2 years ulit yun. Dapat. 2 years ulit. Tapos, tatapos pa lang ako mga, 24, diba? Okay. 2015, something. Dapat tapos, kailan last year lang ako dapat ng tapos. Binrake ko. Sabi ko, ayoko naman maging pattern ito. Sabi ko, tsaka nung nandun na ako, sabi ko, wait lang. Hindi ko naman pala talaga dream yung maging theater. Parang, I mean, hindi ko naman dream na, parang, naobot ko na yung rurok nung dream. Parang, ay, okay na ako. Gusto ko na lang maging theater actor. Gusto ko na lang mag-perform. Ganoon. Tapos, sige. I think it's time to go back. So, binrake ko. 2014,
February, March pala, umuwi ako ng Pilipinas. Tapos, sige, try ko mag-film, try ko mag-indie kasi it's sa Pilipinas ang indie. So, kasi, at saka film training na rin siya. Tapos, sige, may mga gigs na ako nakakuha for TV. Ganun. Tapos, meron akong isang film na ako yung bida, which is Esprit de Corps. Tapos, nakapasok na ako. Nagkapasok na ako sa The Janitor. Pasok na ako sa Sakaling Hindi Makarating. Tapos, tapos may mga dalawang short films and thesis, ganyan. Tapos, TV. By the way, sa TV, lalo na sa ABS-CBN, laging kriminal ang role ko. Laging kriminal. So, marami akong inaaway na bida. Lagi yun. Nagsimula yan kay Carlo Aquino. Kasi napanood ako ni Direk Wen sa isang production kung paano ako naging leading lady. And then, kinabukasan, magti-taping na ako ng Flor de Lisa. Diba? Ang swerte ko. Tapos, ayun, inaaway ko si Carlo Aquino. Ganon. Doon sa show na yun. Nasa shoe store siya, gano'n. Tapos naiingit ako, gano'n. Sanay ng mga away. Yes! Oo. Tapos, second show ko, inaaway ko naman si John Estrada. Susuntukan kami, magkapatid kami. Tapos, adik yung role ko. Na nagnanakaw. Napakalat-kalat sa kalye. Tapos, kailan lang, recently, napasok ako sa Tubig at Langis. Nagkikwelyuhan naman kami ni Victor Silayan. Susuntukan kami. Tapos, habang ginagawa, 2016, yung pasok ng 2016 sa akin, ito yung pinakamasarap na year for me. Kasi, ngayon 2016, may play ako, which was Constellations. Kasama ko si Red Turnip to, kasama ko si Chris Villonco. Sakaling hindi makarating, may indie ako. Tapos, meron akong Forever Sucks. Tapos meron akong Tubig at Langis. So parang, wow, working actor. Sabi ko, yes! Na-achieve! Oo, na-achieve ko yun. Pero hindi ako yung tuloy-tuloy, gano'n. Meron mga break kasi nga, pag nasa theater ka, sa commitment, kailangan rehearsal nyo everyday, gano'n. Tapos, makakasingit ka lang ng mga taping, hira lang. So, yung pasok ng 2016 sa akin hanggang March, the best. Best year, sabi ko. Ito na yung pinaka-kontento na ako, sabi ko. Pwede na akong, okay na ako sa life na to. So, habang nangyayari yung mga yun, syempre, as a working actor, meron kaming regular auditions. Parang freelance ako eh. So, tapos lagi ako nag-auditions for, kunyari may commercial, ganun. Never pa ako nag-commercial in my life. As may auditions sa mga indie, ganun. Like in QC naman, nag-audition ako. Tapos may dalawa akong in-audition sa ABS-CBN. Na actually yung isa, Greatest Love, na malaman ko, ang nakakuha si Aaron Villaflor. Ayun. Yes. Tapos, ito, parang bad guy din si Aaron. Oo. Okay. Inaaway niya yung kapatid niya. Tapos, so may ordinary day, parang, sige, audition ako dito, in-invite ako for ng ABS-CBN na parang, sige, ito yung script. Tapos yung script nun, parang may kaibigan, drama na kaagad, sabi ko, ganito na magpa-audition ng ABS-CBN, iiyak ka na kaagad. Tapos, ang title pa niya nun, A Friend of Mine. So, kinausap kami, yung mga business unit head na, okay, guys, ito yung show. Tatrabaho kayo with JD. Ang role niyo, it's a gay role. And we're gonna be shooting in Greece. So, eto. So, kakausapin namin yung mga managers niyo. Marami kami nun eh, that time. Kakausapin namin ng managers so kung payag ba kayo o hindi. So, kinausap ko si Direk Andoy kasi naka-ilang gay roles na ako. So, parang, Kuya Andoy, parang pahinga muna natin to kasi suki na ako ng gay roles, baka ma-stereotype na ako. Kuya, alam mo, dreamscape yan. Aalagaan ka nila, magiging maganda yung role mo. Tapos, sige. So, nag-audition ako. Tapos, si Directonet na yung kaharap ko. Directonet Hadaon eh. May dalawang camera, outdoor, pinagtitinginan ng mga tao. Ano ba nangyayari? Ganun. Ano na agad yung role? Ang kwento, yung guy, mag-a-out siya sa best friend niya. Ito yung pinag-uusapan. Mag-a-out siya sa best friend niya na... Pero that time, light pa yung script. Na parang, ay, medyo funny pa siya. Ganun. So,
Sabi ko, paano to? Hindi ko pa ramdaman yung mag-out in my life. Tapos, sige, bahala na. So, nag-audition ako. And then, siguro mga after 2 weeks, ganyan, I was watching Rock of Ages. I was watching my girlfriend. She was a performer there. Pinaalis ako in the middle. Siyempre, theater actor, kami parang, hindi kami aalis ng theater. Hindi kami aalis ng theater hanggat hindi siya natatapos. Pero si Direk Andoy, sabi niya, kailangan mo lumabas ng theater ngayon. Sabi niya. O, JC, meron ka bang black pants, black shoes, white long sleeves? Meron, Direk. Meron ka bang pink bow tie? Bakit? Para saan? Wala akong pink bow tie. Sabi ko, hindi naman akong susuot na. Tapos, kasi may 9 AM call ka bukas for ABS-CBN for the teaser shoot of Till I Met You. Ano? Till I Met You, ikaw yung nakuha. Ito, oo. Okay. Bye. Yeah. So, kinabukasan, nag-shoot ako, ganun. Tapos, okay, ganito pala. So, hindi nag-sink in na ganito kalaki yung mangyayari sa buhay ko. Pero may idea ka lang kung gano'n ako sikat yung magiging. Yes, oo. Pero, syempre, I thought, parang, magiging, lang yung role ko, parang, usual best friend. You know? So, hindi ko alam na kaming tatlo. Hindi na. Tapos, hanggang sa nagkaroon ng series of meetings, tapos, in-explain na sa akin, JC, magbabago na yung buhay mo. Hindi ka na pwedeng maging simple-simple lang na ganyan, na nakasando ka lang, nakachinelas ka lang. Tapos yun na. Eto na siya. Actually, parang hindi pa siya sobrang nagsisink in sa akin. Or hindi ko siya naiisip na ganun. Kasi I'm all for the work eh. I like the work. Gusto ko yung nagtitaping. Gusto ko yung may hawak akong script at bababol ng kaligayahan mo. Actor, gusto ko may hawak akong script. Okay na ako. Tapos mag-analyze, mag-interpret, may rehearsal, tapos may collaboration, art. Love it. Ganon. Communication, collaboration, and it's my thing. Doon ako kinikilig. Doon ako sobrang masaya. More than anything else. Madami. First time kong magkaroon ng mga press conference. Ganito. Actually ngayon lang ako dati hindi ako nakakasalita ng ganito. By the way, swerte kayo. Kasi ganito lang ako dati. Good. Ganun lang ako. Yun. Tapos nag-start siya actually sa damit. Sa pananamit ko. Hindi na ako pwede mag-chinelas, hindi na ako pwede mag-ganito lang. Dapat presentable na ako. Ako pa naman tong si walang arte. Kapag game lang, ganun. Tapos, nung nilaunch yung show namin, Till I Met You sa Trinoma, first time ko yung red carpet premiere. Na, ang ingay. Ay, grabe. First time, ang daming tao. Tapos, binanggit yung pangalan ko na parang, kinalan nila ako. Wow. Tinatawanan nila ako lahat actually. Kasi parang, okay ka pa ba? Okay pa ako. Pero nasa stress na ako. Yung gano'n. Kasi hindi ko alam naman yung nangyayari talagang gano'n. Hindi ako makapagsalita sa press conference. Kinakabahan ako. Gano'n. Tapos yun, yung mga magkakaroon na ng mga guestings. Tapos ito, yung magazines. Tapos yun na. Ang dami. Kasi wala naman sa buhay ko to hindi sa theater life ko. Nandun lang ako sa souvenir program. Okay na ako doon. Okay. Gusto ko yung nangyayari sa akin ngayon kasi meron akong regular job. Kasi, may work na ako. Hindi ako yung parang, kasi pag freelance ka, hindi mo alam kung kailan ka ulit magkaka-work. May 3 months na meron, tapos ilang 3 months, wala. So, parang, okay. At least ngayon, okay, may siguradong work ako na pwedeng 3 or 4 months. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin pagkatapos nito. Kasi, pero, syempre, first love ko pa rin ng theater. Babalik ako. Hindi ko lang alam kung kailan pa muna. First time ko kasi naka-work si Nadine eh. Nung first
scene namin, montage. Actually. First time ko siya na-meet sa sa look test. Sa look test. Tapos, okay. Wala, syempre, parang hindi pa kami magkausap noon. Tapos, ang gulo kasi makeup and everything. So, first shooting day talaga yung parang, okay. Si Nadine, ang gusto ko sa kanya, kasi hindi, syempre, siya yung star, di ba? Syempre, hindi naman ako magsasalita, hindi ko naman teritoryo yung TV eh. So, yung gano'n. So, parang, siya yung, kapag kinakausap ko siya, pag nag-open ako ng topic, tapos, nagkikwento na siya, yung gano'n. And sabi ko, okay, madali lang naman palang pakisamahan tong taong to. And nung nandun na kami, nung binigyan ko siya ng choice, acting, and then nag-react siya, sabi ko, okay, pwede kaming maglaro. Kasi nagbibigay siya, he's very generous in real life talaga. Ganun. Tapos, bibigay siya, tapos hanggang sa, may chemistry. Okay. Okay to. Sige, laro pa tayo. Ganun. So, naging masaya yung taping. Hindi mo na naramdaman na trabaho. Walang awkward. Wala. Hindi. Tumawid ka agad. Na, mga times na iniisip ko, like, mga first 3 days ng mga eksena namin, may isang eksena na, paano kaya to? Yung eksena ng magsasabi ako ng I love you sa kanya. Tapos, dumulas. Na parang, okay. Okay na kami. Yung gano'n. Maayos siyang katrabaho. Wala akong masabi. Hindi ako nahirapan at all. Wala kaming workshop nito Kasi go ka agad. Ganun. How about James? Si James, na-meet ko siya sa Greece na. Doon ko siya yung first work namin. Actually, sa photoshoot ko siya na-meet. Tapos, may Greece. So, tapos, ang unang eksena, di ba? Tapos namin sa Greece. Yung, brother! Kasi yakap, tapos binuhat niya ako. Uy! Gano'n ako. Okay, sige, ganito okay pala tayo. Sige. Tapos, ganun din, same thing. Walang nangyaring awkward feeling at all. Kahit off kami, ganun. Kasi napakabait ng dalawa. At saka love na love ko sila. Lalo na ngayon, Diyos ko, sobrang close na namin. Nag-start ako Instagram ko siya ginigage kasi yung cellphone ko kasi hindi masyadong updated. Nung nag-start ako sa Instagram, parang, kasi Forever Socks medyo kilala na siya sa online thing. So meron akong mga 3K followers. Oo. Sabi ko, madami kong followers. So masaya na ako doon. Sabi ko, at least na kami nakakapanood ng show namin. Tapos tuwing binabati yung mga pictures ko, it's all about Forever Socks. Happy din ako with Jazz kasi kami doon squad kami doon Tapos, nung pinalabas yung teaser, biglang 15, naging 15. Tapos nilabas yung ganito, naging 30. Tapos nilabas yung first episode, naging 50. So far, 60 na siya. So, hindi ko na alam kung anong magiging reaction. Parang, sobrang happy na ako nito. Parang, wala pa. Alam mo, kasi ayoko na magplano. Kasi, kasi hindi ko pinlano lahat na mangyayari ngayon 2016. Bigla na lang siyang nandyan. Okay. And I go, ang favorite 3 words ko acting, tsaka on and off cam or on stage. In the moment. Basta, nandiyan lang ako. I live in the moment. Same as applies with acting, diba? Kailangan mo maging in the moment with circumstances para din maging interesting yung scene. Mahihain yung girlfriend ko. Pareho kami actually. Pareho kaming, selective social. Okay. Kapag may attention, tatago kami, gano'n. So far, actually binrief kami ni Direk Andoy about it. Kasama siya? Oo. Kinausap na kami. Love ko kayong dalawa. So, T-team, ito yung mangyayari kay JC ha. So, syempre, ihanda na kita sa mga mangyayari na baka may mga times na
makikilala na si JC at may mga makikilala din sa'yo. Tapos, may mga sasabihin silang hindi mo malalaman kung masakit o ano. So, maganda tayo sa ganun. So far, okay naman. Kasi, ang saya ng fans ng JD. Nung, pinalabas nung teaser pa lang, parang na sila, welcome to JD Land. Ganun, parang theme park lang. Tapos, parang sobrang supportive sila. Tapos nalaman ko na ilan lang palang mga third wheel yung nagagalit sila. Yun, okay naman siya ngayon. Ang bago lang sa relationship namin ngayon, kapag lumalabas kami, may nagpapapicture, ganun. Tapos, social media, yun lang. So far, wala naman nagbabago. Tsaka yung schedule, syempre. MWF na akong may work. Tapos, makikita kami, mga TTHS, or kung may time pa, kung mapack up, ganun. Yeah, yun naman. Laman to ng, mga laman ng Facebook request. Oh. Message request. Yun. Pero wala pa naman yung personal. Oo, wala pa naman. Facebook lang. Parang nag-worry ko na. Wala pa. Favorite ko yan eh! Like, I'm a theater actor. It's normal. anong should dress or... Hindi. Buong drag. Okay. May picture ako. Pakita ko sa inyo. Maganda siya. I have. Mukhang marami ah. Minor lang, I'm sure. Coding. Naglabas ako ng sasakyan. Usually, may engot lang ako dun eh. How do you get away sa mga ganun? Pag ganon, wala, ibibigay ko talaga yung lisensya ko. Kasi di ba may mga techniques sila, gano'n na. Sir, naging envelope na ito, bibigay ng envelope ka agad or may fold kang gano'n. Tapos lisensya ko yung bibigay ko. Hinado naman ako doon. Sino sa mga girls? Kasi, okay, yung explanation niya. Before kasi sa theater ako, di ba? Tapos nag-Disney. Meron akong ibang concept ng love. Ang love sa akin, an idea ko noon, is distorted. Na it's from the past. So feeling ko, pag nag-girlfriend ka, tapos, okay, edi kung magkagusto ko ulit sa iba, edi sa iba. Kala ko, may ganon, until I was 23. Tapos 23, na-realize ko na lang kasi may malala nang nangyari dito na parang pwede nang ikasira ng karir ko itong nangyaring to. Tapos, na-realize ko na, hindi na pala pwedeng dapat nananakit na lang ako bigla, aalis na lang ako. Ganun kasi ko yung okay to ganun. Okay to ganun. Tapos nag-overlap. So, ayun, yung girlfriend ko ngayon, siya yung pinakauna kong niligawan. Yeah. Kasi... Ano? Yung seryoso na nila. Oo. Ngayon lang. Kasi, yun nga, iba yung interpretation ko ng love nun. Oo. And it's a childhood thing. Paano naligaw si Chase? Kasi ang masaya, ang dali na ng kasi noon kasi kasama ko siya sa theater. She was my leading lady. Tapos, kami, backstage romance. Dumadalo sa backstage. Ano nangyari yung cast mo? Ano yung hinirip mo ng Ganon. Parang, nagka-girlfriend ako.
Nung grade 5. Nung 5th grade, nagka-girlfriend ako. Tapos, ano, may malaman ko, 3 kami. Ganun. Wow, si ate. Iba siya. Tapos 3 kami. Okay. Ganyan pala. Okay. Hindi game. 3 ka, 4 ako. Hi guys, please grab your copy of the Cosmopolitan magazine for September issue. I am one of the centerfolds. Thank you. And please follow me on Twitter, Kaloy JC Santos, and Instagram, j.c.santos. And please watch Till I Met You. Thank you. Pupunta sila sa akin, tapos nagkukulitan sila, tapos ako yung si JC pupunta sa akin, JC, help me! Yung mga ganun sila, tapos dali lang, anong ginagawa niya? Huwag niyo akong istorbohin. Ako yung masungit. Yung ganun.